Okay. Guys, ganito setup yung hinahanap ko lagi eh. Isa na lang para start na tayo. Dili ko lang si Mama, ha? Download muna tayo. Oh, ito pala Download muna tayo. risk management. Okay. 1 minute. Start na tayo 1 minute. Ay, airplane. Blippi. Nakita niya yung airplane eh. Okay, mute Kita muna. mo. Mute muna natin baka tamaan tayo ng airplane. Yan, siya na yan. Si risk management yan. Sino pa ba? Magpasa nga ako sa public. Yan natin kung may mga papasok. Guys, pasok. Mabilisan lang. So, ito ng VIP. Okay. Oh, ay ka pala yung bro yung nag-airplane. Guys, ito yung paboritong setup sa lahat eh. Sa lahat ng setup, ito yung siguro ang talo ko dito out of 10 siguro ang talo ko dito dalawa pa lang. Kasi kumbaga ito guys, so pag nakita nyo, ipapakita ko. Yung reversal, actually sell talaga to eh, sell to. Pero kina-counter trend ko kasi yan. Paano ba yung kina-counter trend? Ang hinahanap ko lagi, naka-steady yung mata ko sa 4-hour time frame. 4-hour to a 4-hour. Gagawin mo lang, guys, ganito lang kasimple yung market to. Sa ganitong strategy guys, ito yung plan 4. Reversal trading plan 4. Ang gagawin mo lang dyan, i-focus mo lang yung mata mo sa W at saka sa M. Ganun lang kasimple. Hahanapin mo lang yan. Guys, yung sa GC na pinasa ko na cheat code, ganun yun sa cheat code. Hindi siya, as in napakadali guys, kahit syempre W, alam na natin yan. Letter M, alam na natin yan. Pero ilawakan lang natin yung mata natin. Ito katulad nito, ito. Yan, anong nakikita nyong form dyan? Dito. Siyempre may nakita tayong W. Ayan, ito W. Pero sa latest, may nakita tayong M. Ayan no. 1, 2, 3. Yan. Pero sa actual kasi hindi talaga pantayan. Okay yan, may nakita tayong M. O pwede rin ganito. Kunwari. Wait lang. Ito, pwede ring M to na ganito. Ito, yan, pwede rin dito na M. Basta letter M siya. Okay, ang gagawin natin sa cheat code, ika-counter trend natin. Ayan. Letter M. Ulitin ko letter M lang. M at saka W. Yan. Coach, baka sobrang hirap ng ano mo. Guys, hindi mahirap to. Pero syempre, mahirap talaga sa umpisa. Yan. Pero sa dulo, ano lang yan. Magiging madali lang yan. Basta guys, M lang at saka W sa 4-hour. Hanap kayo nun. Basta ganun lang kasimple ito. May nahanap ako M. Ito, nakita ko na. Okay, anong gagawin natin dyan? Sa letter M na to, ay sorry, binura ko. Sa letter M na to, ang lagi mong kukunin dyan, dalawa. Kukunin mo yung breaker block. Ito, breaker block. Saan ko nakuha yung box na to? Ito. Yung sa gitna lagi. Ito, para mag-gets nyo. Ito. Pag W, tapos M, dalawa lagi yung kinukuha natin dyan. Ito. Yung bullish na candlestick dito, bago siya bumaba. Yan. Yung bullish na candlestick dito, bago siya bumaba. Tapos, yung bearish na candlestick dito, bago siya umangat. Ito yun. Ito. Ang kukunin ko dito is letter M. Kukunin ko dito yung bearish na candlestick bago siya umangat. Ito. Yan. Ito yun. Ito. Para mas clear ito. Yan. Yan. Dinaglagan ko na. Ito. Okay. Kasi bago siya umangat to, 4-hour time frame to Yan. Kukunin ko yan. Tapos, syempre may imbalance pa yan. Okay na yan. Parang ano din, dagdag confirmation kasi imbalance to Ayan imbalance din.
Kasi ang imbalance kasi kumbaga parang ano siya, parang support and resistance na rin natin. Diyan nagba-bounce yung price. Okay, tapos after nito dahil may M na, kukunin natin yung order block or resistance. Dalawa yan. 'Di ba? Letter M ganito. Ang kukunin natin diyan, guys, ilang beses ko ito pinulot ulit ha. Ewan ko lang kung hindi nyo pa ma-master. Yan. Tapos ito. Yan. Ganun lang. Ito din, kukunin nyo to. Kukunin mo rin yung dito. Basta ano to guys, ito, it's either order block or imbalance. Pero mostly ang kinakikita ko dito, order block naman eh. Order block lang naman yan. Ito katulad nito, ito. Saan yung order block dito? Ito rin. Pero ang ginagawa ko minsan, dito ako kumukuha ng order block. Ito oh, sa taas. Yan. Ayoko kasi minsan kumuha ng ano, yung tipong magkadikit. Ayan, magkadikit sila oh. Kung dito ilalagay ko, ayan, magkadikit sila. Kaya, possible kasi ang mindset ko dyan, baka kasi ano, kung dito kasi baka mag-i-entry ko kagad, kumbaga mamadaliin ko. Ito at least, ito yung pinakadulo na. Ayan. Okay, erase natin. Okay, dahil may nakita na tayo na M, okay na. Ayan, ito para mas malinis. Para mas clear. Ayan, para mas malinis yung chart. Saan ko kinuha to? Ito. Bago siya bumagsak, order block. Pwede rin dito. Pero sa akin kasi, feel ko kasi dito lagi. Yan. Tapos, dahil may M na yan, nag-expect ako. Siyempre, ang style natin dyan, di ba, magsisell tayo dito. Yan. Pag ganun. Tapos, pwede rin dito. Yan. Kaya ang gagawin ko, maghahanap ako ng change of character dito na buy position. Tapos, magtitipi ako dito pag may change of character na. Pero minsan, ang ginagawa ko, di ba, kunwari, naghanap ako dito ng change of character. Magtitipi ako pag once may nakita ako ditong change of character na napa-bearish. Magtitipi na ako niyan, mag-out na ako sa buy. Pero minsan ang ginagawa ko, 1:2 lang. At least maka 1:2, okay na, out na ako kagad nun. Okay, ang mindset dito, 'di ba? Ito yung setup natin. Kaya ika-counter trend natin 'yan kasi nag-expect tayo na pupunta diyan lagi yung price. Pero guys, i-try nyo guys mag-backtest. 'Di ba? Lagi ko naman sinasabi na pero kung kunwari wala kang PC, tapos wala kang laptop, yan, okay lang yun. Huwag ka muna mag-backtest. Kumbaga, dahan-dahan lang. Pero ang number one goal mo dapat, hindi ka magla-live trade. Kunwari, kapos ka sa pera. Tapos, gusto mo talaga mag-trade. Gusto mo matuto. I suggest, kahit under ka pa ng link ko, wala naman akong pakialam sa rebates eh. Diba, lahat ng under ko, tinuturo ako ng risk management. Kasi guys, hindi ako nagtuturo guys ng sugal. Kasi lalaki yung rebates ko nun, lalaki yung rebates ng mga IB nyo, kawawa kayo dun. Sila lang yung yayaman dun. Kaya ako hindi ko tinuturo. Tinuturo ko yung tama. Yan. Kasi ano na yan, bahala na si God mag-ano sa atin, mag-bless. Alam na nila yan. Basta tama lang yung gagawin natin. Tapos, ang pinaka the best na suggest ko, kunwari, wala kang PC, wala kang laptop, tapos gusto mo mag-live trade, huwag kang mag-live trade. Invest ka, dahil nag-invest ka ng learning sa akin, okay, dahil nag-invest ka ng learning sa akin, ang pinaka the best advice ko, turuan kita ng tama. Kung depende kung makikinig ka. Ito yung pinaka the best na advice ko. Pag-ipunan mo yung PC or laptop. Yung pinakamura lang. Kasi ito, hindi naman to ay trading view, mura lang yan eh. May PC nga guys, 4,000, may 5,000, kahit second hand pa yan. Basta ang goal mo, wag ka muna mag-live trade. Kasi 2 to 3 months, hindi mo matatalo yung market kahit turuan pa kita. Kasi ang tinuturo ko lang dito sa inyo, ang mamamaster mo kasi yan, strategy lang. Eh, medyo mahina pa yung psychology mo nun. Kaya wag muna. Oh, sige bro, sige, sige, sige. Yan, okay yan bro, okay yung prop firm. Yan, pero hindi para sa lahat. Yan, kasi maraming nagsusunog dyan ng kilay. Yun. Tapos, ano pang tawag dito? Kasi guys, ang prop firm kasi guys, ibang-iba siya kumpara sa personal trades mo. Sa personal trades mo, kung newbies ka, magkamali ka lang ng isang beses, marami pang chance. Pero sa prop firm kasi, isang mali mo lang doon, out ka kagad. Goodbye kagad yung capital mo na binili. Kaya yun. Kaya sa mga bago, muna, invest muna kayo guys ng PC or ano. Kung may PC ka na, example may PC ka na, may laptop ka na, guys, i-invest ka ng $14 kahit 1 month lang. Yung backtesting na ginagawa ko, katulad nito,
Yan, mga katulad ng ganyan. Para yung strategy natin, ma-practice mo ng paulit-ulit. Para tumaas yung confident mo sa sarili mo. Kasi iba mismo guys pag ikaw mismo nagta-trade. Kasi pag binabacktest mo kasi to yung chart, ikaw mismo yung nakaka-experience ng, ay ganito pala siya tumakbo. Ganito pala yung strategy ni coach gumagana. Ito pala yung way na para nag-i-invalid. Yung ikaw mismo guys makaka-experience nun. Kaya ganun yung advice ko guys ha. Yun, ito, kina-counter trend ko yan. Pero ito hindi ko to na ano kasi may ginagawa kasi akong website nun eh. 'Di ba ang goal natin ni counter trend to. Ayun, ito pala oh. Ayan, anong nakikita nyo guys? W. Ito pala may sasabihin pala ako kung bakit tayo nalulus. Yan. May mga, ito yung dahilan din, bakit ako nalulus din. Stop loss. Kumbaga lack of focus. Pero ito guys, nakita nyo ito. Oh. Yan. W, di ba? Pwede rin dito, kunwari. Pero ito kasi 1 hour time frame to eh. Possible dito na mag-bounce yung price. Yan. Lagay ka dito, stop loss mo sa pinaka-recent. Di ba ito yung pinaka-recent na swing? Ito. Yan. Lagpasan mo lang yan ng konti. Yan. Tapos, yung take profit mo, first na order block. Yan. First na order block or first na resistance. Yan. Saan ba yung resistance dito na first? Ito. Yan. Paano ko nakuha yan? Dito yan guys. Breaker block yan. Ibig sabihin, pwede mag-bounce yan yung price anytime. Ito, yung lagi ko sinasabi, ito, yan. Tapos, pupunta, galing dito, papunta dyan. Yan. Babagsak. Counter trend to eh. Kaya dapat nakapag-TP ka na. Pero sa akin, yung goal ko kasi 1:2. At least 1:2. Ayan. Pero, ito lang minsan ko na to ginagawa guys ha. Pero minsan, pag nakita ko ng ganito yung chart, ito guys oh, ito yung hinahanap ko na matagal na eh. Kaso, ewan ko ba ano ba nangyari sa akin, bakit hindi ko to nakita? Ito. Pag may nakita kayong straight line na ganito, good opportunity yan. Kasi dyan ka makakuha ng risk-reward ratio na mataas. Alam mo kung bakit? Kasi, ang role kasi natin, magtitipi ka sa first na order block or first na resistance. Nandito pa oh. Ito pa yung ano oh. Ito pa yung first na resistance natin or order block. Tapos ang mas malupit pa niyan, pwedeng dito sa gitna or pwede dito. Pero I suggest hindi na kayo dito ah. Pwedeng dito magtipi na kayo or sa gitna. Bahala na kayo dyan kung saan nyo feel. Hindi ko nagamay yung market. Basta sa akin, dito sa box na to or dito sa gitna. Bahala na kayo dyan. Kayo na nakakaalam nun. Yan. Diyan ka makakuha ng first na TP na malaki. Pero kasi ganito yan. What if minsan makikita nyo ganito oh, tapos bigla siya nag-bounce. Nag-bounce dito, ganyan. Tapos ganito yung setup. Ibig sabihin, dito ka kukuha ng first TP mo. Mas maliit. O, di ba? Parang ganun. Kaya guys, itong setup na to, yung sobrang taas ng resistance niya, yan yung mga hinahanap ko. Kasi dyan ako nakakuha ng mataas na risk-reward ratio. Pero sayang to, hindi ko nakita. Pero okay lang. Yan. Example lang to ha. Yan. Tingnan nyo, babalikan talaga yan. Parang magic oh. Di ba lagi ko naman tinuturo, ito lang dapat yung entry. Tingnan mo, doon lang talaga siya nag-bounce. Yan. Ito guys, psychology na to. Ito na psychology. Di ba yung turo ko lagi pag nag-trade ka, ilagay mo yung stop loss, ilagay mo yung TP, tapos walang cut-cut. Bahala ka na doon kasi yan kasi yung mali ko dati. Sobrang nahirapan ako dito sa ganung klaseng Kumbaga, tama yung TA ko, magaling na ako mag-TA, kaso sablay naman ako sa psychology. Ito yung psychology guys ng market, 'di ba? Nahit na yung entry mo, okay. Kaso lumipad, tuwang-tuwa ka, kaso bumagsak, lumipad. Ang iba naman doon nagka-cut. Kasi baka matalo na daw sila. Mali yun guys, huwag niyo nang gagawin yun. Hayaan nyo na lang yung market yan. Pag nandyan yung TP mo, ito yung SL mo, i-close mo na yung cellphone mo. Huwag ka nang panay silip. Hayaan mo na kung anong takbo dyan ng market. Kung, ang tindi ng psychology dyan guys, promise. Ito bago niya ma-hit kasi guys yung target mo lagi, ang dami niyang pagdadaanan. Ito guys, partida, 1 hour time frame yan. Paano pag tiningnan mo yan sa 5 minutes?
Baka mabaliw ka niyan. Close ko na ba? Coach, close ko na ba, coach? Kaya ano guys, I suggest mag-backtest kayo at the same time para magkaroon kayo ng trust sa strategy nyo. Okay, na once na ganito, yan. Basta guys, ganun. Ganun lagi yung ano ko doon, counter trend. Ngayon, sa USD CHF naman tayo. Eto. Sell ako dito guys eh. Pero hindi pa ako napag-entry dyan kasi may inaantay ako. Paano ko kumuha ng sell dyan? Ito yung guys oh. So 1 day time frame. Meron tayong ganitong senaryo. Ayan oh. Yan. Ibig sabihin, ito, ano to? Yan. Kukunin ko as a resistance. Yan. Actually, nandito na siya ngayon eh. Resistance. Tapos, ang kagandahan pa niyan, may nakita pa kung, tingnan ko nga kung M to. Oh, pwede rin. Ayan oh. Ayan oh. Tabingi lang na M, pero okay din. Yan. Parang ano, nagtutugma sa sell ko. Pag na-counter trend ka, pag kinounter trend mo to, pwede rin. Ayan oh. 'Di ba? Parang sa cheat code natin guys, ano lang, yung price doon, uma-align lang. Yan. Dahil nasa ano natin ngayon siya, nasa entry point. Ito guys, pwede rin dito. Yan. Ito sa area na to, magsisell tapos dito. Siguro pag ma-hit yung stop loss ko dito, magre-re-entry ako, mag-aabang ako dito ng sell. Yan. Bahala na yung market dyan. Tapos dito kasi may nakita tayong, ito guys oh. Yan. Yan. Ito makulit to, makukulit yan. Mahirap yan i-monitor. Ayan oh. Dapat palawakin mo talaga yung ano. Ito na. May nakita tayong change of character. Yan. Hindi ako nag-entry dyan. Pwede ka nga mag-counter. Ito yung din drawing ko kahapon. Pinasa ko to, di ba? Sabi ko possible tumaas yan ng ganito, ganyan. Yan. Kaya mangyayari dahil counter trend to, dahil ano to, kukunin ko yung gitna. Yan. Kukunin ko rin yung dito sa dulo. Okay, may setup na tayo. Ibig sabihin maghanap ako dito ng change of character. Ito yan. Ito yung change of character. Yan. Ito. Ito. Ito guys. Tingnan nyo to ah. Hindi ako nag-entry dito ng change of character. Kasi meron tayong nakitang support dito. Yan. Support. Ibig sabihin, yung katulad na sinabi ko kanina, na ang hinahanap ko na setup yung malayuan na yung isahang straight line na support or resistance para malaki yung TP natin. Pero ito katulad nito, ito tingnan nyo ah. Dito nagkaroon ng change of character. Okay, change of character dito sa area na to. Ang TP niya lang yan guys, always sa first na support. Kaya kung ikaw nag-entry ka dito, tapos biglang stop loss mo kunwari dito. Yan, nag-TP ka dito. Yan. Panalo yung setup natin. Okay 'yun. Kung nakapag-entry ka diyan ng ano ng dito sa area. Kunwari lumagpas tapos nag-antay ka ng pullback. Ayun, panalo ka dito. Pero guys, itong setup na to tapos na. Hindi na yan pwede kasi guys, itong setup na to pang ano to pang support. Pang support. Yan. Maghahanap ako ng isang change of character para dito sa TP na to. Yan, dahil dito. Ito na FOMO ko dito kasi dapat ang hinahanap ko change of character Kaso nangyari dito, break of structure lang. Ito na break niya to. Possible lumipad. Kaya isang ano pa guys, sa akin isa pang ano dito. Isang tawag dito. Isa pang change of character. Ito kasi itong support kasi na to. Yan. Ang kagandahan diyan kasi na break niya na to. Tingnan natin kung na break. Ayun na break niya. Okay na rin. Pero itong support kasi na to, nagamit na to dito na side sa sell. Kaya ngayon, gusto ko mag-entry, dito ako magtitipi, dapat may makita akong isang change of character pa dito. Yan, na mag-form. Yan, gaganyan-ganyan. Yan, M. Tapos,
babalik sa pullback. Yan. Dito ako mag-i-entry. Yan, tapos stop loss dito, tapos ganyan. Ganito. Pwede dito, or pwede dito. Ito na lang. Yan, para safe. 1:3. Ganun guys, ganun yung game plan. Tingnan nyo, oh, grabe yung psychology ng market, oh. Babagsak ng mataas, tapos biglang ganun. Pero para sa akin, siguro, ganito. Wala, hindi pa ako magsisell dyan. Kasi may ano dito guys, may selling pressure sa area na to. Kaya possible talaga bumagsak yan. Pero kailangan lang ng mga confirmation. Wait. Okay. Okay, isang change of character na lang dito guys. Isang M na lang para dito ako magtitipi sa area na to. Okay. Ito bumagsak na break niya. Ito yung buy area ko eh. Pag na-break to, kaso hindi naman na-break. Katulad nito guys, oh, ito. Yan. Kunwari, gusto kong mag-trade ng event. Tingnan nyo muna guys kung may setup. Kasi guys, kung may setup tayo, i-trade nyo lang yan, sasabay yung event dyan. Pero minsan, pag na-hit yung SL mo, alamin mo kung saan ka nag-invalid. Coach, gano'n ka kasigurado? Bakit ganyan ka magsalita? Gano'n ka kasigurado? Guys, kasi pinaktes ko siya. Kaya ganun yung result. Yan. Kaya guys, I suggest i-backtest nyo rin. Ito guys, o tingnan nyo, may event, diba? Tapos, ito kasi, ito yung kanina, oh. Bago to mag-event, ito yan. Ito yung itsura niya. Yan, nakita nyo, downtrend. Ayan o, downtrend. Tapos, gusto mo mag-buy. Sige, gusto ko mag-buy eh. Gusto ko mag-buy, coach. Ito o, pababa. Yan, pag ganyan. Ito, dapat, itong area na to, ma-break niya. Candle close. Kung gusto mo mag-buy. Yan, kailangan ma-break niyan. Pagdating dito, reject. Ito guys, o reject. Hindi siya lumagpas. Okay, ang nangyari, bumagsak. Lumipad ulit. Yan, tingnan natin kung mare-reject to o lilipad. O guys, hindi na reject. Hindi siya nag-candle close above. Walang candle close na nangyari. Reject. Ito hindi niya to nilagpasan yung harang na nilagay ko. Kaya nangyari, nagkaroon ng event, bumagsak. Pero kung nagkaroon dito ng candle close, yan, kunwari nagkaroon dito ito guys, kunwari ito. Ito na lang, itong candle na to. And kunwari nag-candle close dito guys, oh. Yan, possible, ano yan, dito sa area na to, magkaroon dito ng pullback konti. Yan, magpo-pullback yan dito ng konti. Tapos sa mga 15 minutes or 5 minutes, magkakaroon dyan ng mga change of character. Yan. Tapos biglang may event, lilipad yan. Kaso, lilipad yan, ito naman yung first TP mo nun. Ito kasi may pader dito. Yan, may pader dyan. Kaya dapat yung TP mo, dapat maka-exit ka na dito sa area na to. Okay. Dapat maka-exit ka dyan kasi may pader dyan eh. Kaya guys, sobrang ganda ng ganito. Yung may ganito ka oh. Yung sobrang taas. Iba kasi guys yung setup sa 1 hour. Iba yung setup sa 4 hour din. Hindi pwede na yung setup na gusto mong TP is pang 4 hour. Pero tumitingin ka ng setup sa 15 minutes. Tapos 5 minutes. Tapos gusto mo medyo malaki-laki yung TP. Hindi ganun. Kasi may mga volume tayo dyan. Okay. Ito USD CAD. Ito nag-bounce. Ito. Wait lang. Buy position ako dito eh. Pag mga ganito guys, hindi ko to tinitrade eh. Ito, yung ganitong setup.
Except na lang pag ano, pag bumagsak to. Ito maganda i-trade guys, so yung gold. Ito, kasi maganda yung ano niya eh, maganda yung chart niya. Pag medyo nalalabuan kasi ako, hindi ako naghahanap ako ng iba. Yan. Kunwari ito yung resistance. Yan yung resistance. Tapos, may nakita tayo ditong imbalance. Ayun o, imbalance. Yan, may nakita tayong imbalance. Tapos, nireject niya. Kaya, nag-expect ako na ano. Tapos, ito pa guys, nag-expect ako na bumagsak to. Tapos, may nakita pa akong W dito. Yan. Kaya, possible, ano. Kaya, sell yung hinahanap ko dito guys, sell. Ito siya. Ito. Yan, pwede dyan. Or pwede dito. Ito yung order block. Yan. Ano pala to? Kumbaga parang demand zone. Kasi ito bullish, 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 bullish. Tapos meron din dito imbalance, pwede rin dito. Yan. Ano to 4-hour time frame. Kaya possible gumanon, sabay lipad, pwedeng ganito. Yan, tapos sabay lipad. Kaya yung mga possible moves, kaya ito, ika-counter trend ko to. Sa akin, sell yung hinahanap ko dito. Yan, punta ko sa 1-hour time frame. Ito guys, papakita ko sa inyo Kaya hindi pa ako basta-basta nagsisell dito kasi ito yung chart. Yan. Yan, pag ganun-ganun yung market. Sabi ko, magsisell ako pag na-break ito. 'Di ba ang goal natin, kailangan ma-break to. Tapos lilipad yan dito, tapos biglang dito. Yan. Pero pag kunwari, na-break niya to, tapos dito naman siya umano, maghahanap ako ng isang change of character pa dito ulit. Kasi ito, medyo nagamit niya na to eh. Pero dahil ito guys, ito. Support kasi to eh. Wala pang nabibreak. Kaya sa akin, kung magbabay ka, pwede, mas okay pa mag-buy dito ngayon. Kasi nasa support kaysa mag-sell ka. Pero syempre, kung magbabay ka, ito yan, pwede naman kasi may mga confirmation na 1, 2, 3, 4. Ito may confirmation dito. Tapos may confirmation dito. Tapos tingin tayo sa 5 minutes. Siguro sa 5 minutes, pag may nakita akong change of character dito, parang inulit ko lang, ito, imbis na pumingin ako ng change of ng W sa 4-hour dito, tinitingnan ko sa 15 minutes kasi sa 1-hour time frame kasi guys, may nakita tayong support. Ito support. Yan, support yan. Kaya dito naghahanap ako dito ng change of character sa 15 minutes. Ayan. Actually, pwede na nga dito eh. Kaso gusto ko pang i-sniper siya para at least iwas pusoy. Yan, pag naghanap ako dito ng maghanap ako dito ng change of character. Yan, tapos pwede ako mag-entry. Tapos saan ako magtitipi. Saan ako magtitipi dito? Wait lang, medyo magulo. Ito, pwede dito. Yan. Pero kung na-break sana to guys, kung na-break niya to, sell yung hahanapin ko eh. Kaso hindi niya naman na-break eh. Or pwedeng na-break niya to, tapos magbabay ako, counter trend, tapos sell na naman dito sa taas. Kaso hindi niya na-break, kaya medyo medyo delikado mag-sell dito kasi hindi niya to na-break. Dapat ma-break to. Yan. Ito guys, ito yung sinasabi ko. Coach, kailangan palawakin talaga natin yung mata natin kasi iba to eh. Coach, ito may change of character na. Yan, may change of character. Pwede na ba mag-entry dyan? Ito, nag-change of character pero may harang, may pader.
Pero kung walang pader yan guys, tapos may change of character, lilipad yan. Kaso may pader oh, ito nakita nyo, hinarang. Kaya hanap tayo dito guys ng another change of character para sa next pader naman tayo. Ito pala pwede pala dito. Ito oh. Yan. Maraming pader dyan guys ngayon. Kaya kung may makita kong another change of character dito sa 15 minutes, pwede ko itipi hanggang dito. Yan, buti nakita ko. Ito kasi guys, ito yan. Change of character yan. Kaso may pader na harang. Pwede yan i-bounce pababa. Katulad nito oh. Ito guys, oh, ipakita ko sa inyo. Bakit lumipad to? Yan, bakit lumipad yan? Change of character naman. Bakit lumipad? Kasi walang, guys, may nakita kayong pader? Wala. Wala o straight. Kaya malaya to tumaas. Kaya malaya siya dyan tumaas. Yan, psychology lang yan. Yan. Itong setup yung gusto kong mahanap. Lagi. Kaya pansin nyo, minsan ako nagtitake ng, ng trades. Pero, syempre, talaga, lately talaga, sobrang dami kong ginagawa. Wala akong masyadong focus. Yun. Kahit ngayong dalawang stop loss ko nung yata Monday. Pero okay lang kasi ang loss ko lang naman 2%. Kasi yung risk ko doon 1%. Ang tanong doon, naapektuhan ba ako? Wala. Kasi naka-risk management ako, hindi ako kinakabahan. Pero kung malakihan ako tumaya, nagsusugal ako, nako, good luck na. Ubos kagad yan. Basta guys, tandaan nyo lagi guys, pag may change of character, tingnan nyo lagi kung may pader. Parang katulad nito, ito. Oh. Sa cheat code natin, ito. Oh. Yan, kunwari lang. Coach, yan, may change of character dyan. Yan, may change of character. Mag-entry ka na ba dyan? Hindi muna. Mag-entry ka pag walang pader dito. Kaso ito kasi merong resistance dito. Kung mag-entry ka man, dyan, make sure lang na magiging ganito. Pagkakasyahin mo to. Yung natin at least 1:2. Para kahit matalo ka ng marami at least sa dulo, konting wins ka lang at least, panalo ka pa rin. Sa ganun, pwede yan. Pero mostly kasi pag ang price gumaganito na, yan, medyo alanganin na yan. Pwede pa yung bumagsak dito. Dito ka mag-aabang guys sa cheat code natin. Dito, yan. Dito at saka dito. Hanap ka muna ng isang change of character pa. Yan. Para makuha niya yung isang resistance dito sa taas. Tapos dito. Yan. Pwede ka mag-TP dito or dito or dito. Okay. Yan. Basta guys, in short, yung hahanapin mo, yung setup, ito yung pinaka-perfect. Kasi walang harang. Ito kanina may student kanina nag-PM sa akin dito. Ano ba yung tinayaan niya? Ito yata eh. Ito nga. Ito. Ito nga. Ito, tama. Ito, sabi niya mag-entry na daw. Ito, perfect, di ba? Sakto. Sakto sa drawing ko. Ayan, no? Sabi niya mag-entry na daw siya ng coach, pwede na ba ako mag-entry dito? Sabi ko, pwede bro, kaso delikado kasi may setup tayo dyan na change of character kaso mayroong mamang pader na kaharang. Ito, ito yun. 1, 2, 3. May change of character dyan kaso may pader. Sana kung dumaretso lang to ganito, pwede. Ayan o. Yan, lipad na sana yan papunta dito kaso may pader. Kaya ang gagawin natin, dahil gamit na to, ang pader na to, invalid na to, maghahanap tayo ng another change of character. Pag may nahanap tayo dito ng another change of character, yan, dito na yung TP mo. Sa next na pader. Yan, dito. Ito nagamit na kasi itong imbalance eh. Kaya na yan. Dito guys, 10 minutes. O sa 15 minutes, meron dito, imbalance. May mga natitirang imbalance eh. Babalikan niya yan. Okay. Kaya guys, ang trading guys, sa totoo lang, hindi talaga siya depende na sa iyo pag may scalper ka na na every minute nagti-trade ka talaga. Pero ang totoong trader talaga sa mga nagdi-day trade,
Actually nga guys, yung ibang nagtitrade ng malalaki yung kapital, malalaki yung income, yung trades na sa isang buwan, 2 lang. Minsan 3 lang. Tapos konti lang yung ano nila. Depende kasi sa trading style yan. Kasi yung trading kasi guys, hindi to mabilisan na dapat nag-entry ka araw-araw. Hindi. Kaya maraming nasusunog eh. Kasi hindi nila alam yung tunay na trading. Kala nila buy and sell lang, tapos technical analysis. Wala silang patience. Yan, tapos ano pa, nagmamadali lagi. Yan. Ano to guys? 10% buy, 20% sell, 10% sell, 80% waiting. Waiting ng setup. Ako nagtitrade lang ako pag may setup. May time guys na kala ko setup siya, pero dahil may ginagawa ko, yun, nalulose ako. Pero okay lang kasi naka-risk management ako. Ano kasi yun guys, depensa yun sa market. Ito, basta hindi, syempre hindi ko papangalanan, di ba? Yan, di ba? Tama yung sinabi ko doon kung nandito man siya. Sabi ko, wag ka muna magbabay dyan kasi may pader na nakaharang. Disregard mo yan bro, sabi ko. Ayun, dito dapat yung stop loss niya pero sayang. Ano pa yan? Isa pa yan. Siguro dito yan. Yan, pwede to. Kasi gas-gas na to eh. Nagamit na to eh. Kumbaga, itong setup na to,